Ito. Nakakita ang aking mga mata ng halaga ng sining na iyon. Bahala na. Kailangan kong dalhin ito agad. Naihatid na ang gamit. Ilagay mo lang sa counter. Pasensya na, Pan. Nasagasaan ako ng karwahe sa daan na dumihan ng sining. Magkano ang halaga ng sining na ito? Babayaran ko kayo. Anong sabi mo? Bayaran? Alam mo ba ito? Magkano ang halaga nito sa pilak? Ito ay mula kay Jiwoo, ang tanging natitirang obra na Autumn Dwelling. Ikaw, dukhang walang pera. Kaya mo bang bayaran? Peke lang naman to, di ba? Ang halaga ay 5 piso lang. Bakit hindi ko kayang bayaran? 50 piso? Nabangga ka ba ng kabayo at naging tanga? Ito ay binili ko ng 800 pirasong pilak. Isang tunay na obra mula sa nakaraang dinastiya. 800 piraso para sa basurang ito? Pan, baka niloko ka lang. Ito ay isang mababang uri ng peke. Ikaw, dukhang taga-bukid. Wala kang alam sa pagtantiya ng sining. Sinira mo ang aking pamana. Kung hindi ka maglabas ng 800 piraso ngayon, babaliin ko ang iyong mga binti. Tiekui Shunzi, baliin ninyo ang mga binti ng walang takot na hamak na ito. Sino ka ba para magulo rito? Ginoong Pan, Yanjin Workshop, custom-made so embroidery moon white silk gown. Pinakamataas na kalidad ng silk. Bawat pulgada ng sinulid ay nagsasalubong ng 3,600 beses. Ang tahi ay kasing nipis ng buhok. May nakaimbed na gintong sinulid na 9 na layer. Ang sentro ay may perlas mula sa malalim na dagat na 1,000 taon. Ang perlas ay may 5 kulay na ningning. Halaga, 1,000 pirasong ginto. Talagang maharlika ito. ang in-order kong Autumn Dwelling mula sa nakaraang dinastiya. Naihatid na ba? Ay, Binibining Su. Dumating kayo sa tamang oras. Itong dukhang binatang ito, pabaya kumilos. Ang na-order ninyong scroll tunay na obra ni Jiwoo ang Autumn Dwelling ay nasira. Pinaparusahan ko siya para sa inyo. Nasira? Ang Autumn Dwelling na ito ay dapat maging ng aming Qingyao Treasure Pavilion, pinakamahalagang kayamanan ng tindahan. Dahil lahat ito sa dukhang ito, papapuntahan ko ang mga tauhan ko para paluin siya ng husto. Kaya pala ayaw mong aminin? Ang painting na ito ay 5 piso lang. Gusto mo palang manloko? Ano ang kalokohan na sinasabi mo? Binibining Su, di ba? Itong Pandafa gustong ibenta ang 5 piso na pekeng bilang tunay na 600 piraso sa inyo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Kailangan ng ebidensya ang sinasabi mo. Ang Treasure Pavilion at si Pan ay matagal nang magkasosyo. Hindi siya magbebenta ng peke sa akin. Tingnan ninyo ng mabuti. Ang kulay sa telang ito ay gawa lang sa Garcinia na hinaluan ng abo ng halaman, pinilit na tinina. At ang tunay na obra ni Jiwoo ay gumagamit ng tinta na hindi kumukupas kahit 1,000 taon. Ang tinta ay tumagos ng malalim sa tela. Kahit ibabad sa tubig, mananatiling itim at makintab ang tinta. Hindi ito katulad ng painting na ito na kumakalat ang tinta kapag nabasa. Pandafa! Niloloko mo ako ng peke? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako rin ay niloko ng supplier. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Sayang ang tiwala ng pamilya Su sa iyo. Mula ngayon, ititigil ng Treasure Pavilion lahat ng pakikipagsosyo sa Pan's Old Shop. Maraming salamat sa iyo ngayon, Ginoo. Hindi lang ang iyong paningin sa mga alahas, matalas. Ang kalmadong asal sa anumang sitwasyon ay nagpahanga kay Qingyao. Umalis ka na. Saan galing itong mabahong pulubi? Ang baho ng dugo at putik. Huwag mong dumihan. Ang alpombra ng ating amo. May dala akong pera. Gusto ko lang bumili ng 2 vegetable bowl. 5 tanso. 5 tanso. Kahit dito sa atin, hindi man lang makabili ng tira-tirang sabaw. Umalis ka na agad. Kung hindi ka aalis, hahampasin kita ng walis. Sa lungsod na ito ng luwoan, walang pera, wala man lang dignidad bilang tao. Yan, Geer. Anong nangyari sa iyo? Puno ka ng sugat. Ay, dali, pumasok ka at magpahinga. Kakaluto ko lang ng isang kalderong chicken soup. Iniisip ko na ibibigay kay One Air mamaya para pampalakas ng katawan. Maghintay ka muna dito. Tita, ihain ko na at iuwi mo. Maraming salamat, Tita Zhang. Si One Air ngayon ay talagang mahina. Ningxuang Being Bowl. Ginawa mula sa malalim na bundok na napakalamig, na bato na giniling at ginawang glaze. Ay inihaw gamit ang lihim na teknik. Ang katawan ay kasinggan ng balahibo. Ang glaze ay makinis at malambot. Nagkakahalaga ng 8,000 taels na pilak. Ito ang nawawala ng maraming taon Ning Shuang Being Cup. Nagkakahalaga ng 8,000 taels na pila. Yan, Geer. Ito ang sabaw na niluto ko halos kalahating araw. Dali, habang mainit pa, iuwi mo kay One Air. Huwag mag-panic.
Sa ngayon, kung mas excited ka magpakita, mas madali kang mababasa. Salamat Tita Zhang. Oo nga pala. Itong mangkok na pinapakain mo sa manok ay matibay. Si Warner ay may bagong alagang kuneho. Kulang kami ng lalagyan ng pagkain ng kuneho. Ang mangkok na ito ay mukhang mabigat. Hindi madaling matumba ng kuneho. Kung gusto mo, ibenta mo na lang sa akin. Ay, itong lumang bagay ay nahukay noong nakaraang taon ng maghukay ng pundasyon. Mukhang matibay kaya ginamit na pangpakain ng manok. Napakarumi. Kung gusto mo, kunin mo na. Wala nang usapang benta. Tita, hirap kayo magluto ng sabaw para kay Waner. Tanggapin ninyo itong 5 tanso. Pambili man lang ng asin. Si, kung gayon, tatanggapin ko na, Tita Zhang. Pero ang mahalagang bagay na ito ay mahirap ibenta. Alam ko na, Waner, ang pera para sa iyong gamutan ay nasa akin na. Hoy, hoy, hoy! Huwag kang pumasok ng bigla. Ang aming Jewel Pavilion ay tumatanggap lamang ng mga importanteng bisita. Hindi mo ba alam ang patakaran? May importanteng bagay ako sa inyong amo. Bawat lalaki na may gusto sa aming binibini, pumapasok. At ganyan ang sinasabi. Guardia, palayasin na ito. Huwag kang lalapit. Mayroon akong napakabihirang kayamanan. Ibibigay ko kay Miss Sue. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. Ikaw, isang nakasuot ng damit na magaspang. Anong kayamanan ng mayroon ng isang mahirap na tao? Ang aming amo ay hindi basta-basta mo makikita. Teka lang, Ang mga painting ni Pandafa ay nasira. Kailangan mong magmadali, maghanap ng ibang kayamanan. Bilang aming Jewel Pavilion's pinakamahalagang kayamanan, Oh, gagawin ko na ito ngayon. may kaguluhan doon. Anong nangyayari? itong mahirap na tao ay nagkakagulo dito. Pinapalayas ko na siya ng mga guwardiya ngayon. Miss Sue, ang kailangan mo, ang pinakamahalagang bagay para sa grand competition. Nasa akin. Ikaw pala! Kahapon, sa Pans Antique Shop, ang binatang nakakilala ng peke. Anong magandang bagay ang ibebenta mo? Ang glaze na ito. Baka ito ang matagal nang nawala mangkok na Ning Shuang Being. Ito ba ang sinasabi mong pambihirang piraso na iyon? Pakita mo sa akin. Ang texture ng glaze na ito. Ang pamamaraan ng paggawa ng manipis na pader. Talagang matagal nang nawala mangkok na Ning Shuang Being. Lolo Pei, talaga bang walang problema ang bagay na ito? Walang problema, Sue. Ang ganitong uri ng pambansang kayamanan, saan mo nahanap? Ji Shen, bibilhin ko ang mangkok na ito 20,000 pirasong pilak. Ano sa tingin ninyo? Siya ay diretsyo nagdoble ng presyo. Deal. Mabuti. Ang kapatid kong babae ay maaaring maligtas. Binibini. May malaking problema, Shiwan Baohang. Nagkaroon ng pagbabago doon. Ang auction festival bukas. Ang bronze na kalan na may pattern ng ulap. Biglang itinaas ng nagbebenta ang presyo. Ang panimulang presyo ay direktang tumaas sa 50,000 pirasong pilak. 50,000 pirasong pilak. Ang ganitong pagtaas ng presyo. Ano ang pagkakaiba nito sa pagnanakaw sa kalye? Akala mo ba ako si Su Qingyao ay madaling manipulahin mahina? Hindi lang iyon. May isang Liu Chengshun, anak ng may-ari ng tela, ay naglabas din ng matinding salita. Sinabi niya na kahit magkano ang ibigay natin bukas, magdadagdag siya ng 10,000. Malinaw na gusto niyang sirain ang ating negosyo. Ang batang ito ay matalas ang mata sa pagkilala ng kayamanan. Kung makukuha natin siya manatili sa Treasure Pavilion, Ginoo, paano kung magkasunduan tayo sa isang transaksyon? Anong transaksyon? Simula ngayon sa Treasure Pavilion, kapag kailangan ikaw ang mag-eksperto para sa akin. Ang mga bagay na makukuha natin, hatiin natin ang kita sa kalahati, sa labas. Sasabihin ko na ikaw ay katuwang na manager ng Qingyao Tesoro Pavilion. Ano sa tingin mo? Mapagbigay na may-ari. Tanggap ko ang transaksyon na ito. Si. Kaya bukas samahan mo akong pumunta Auction Festival. Ang galing ng ugali ni Su Qingyao. Ang kanyang malamig at marangal na anyo, kaysa sa mga asawa ng palasyo, ay mas nakakasilaw. Ang Auction Festival na ito ngayon ay napakalalim ng tubig. Huwag maging kampante. Huwag mag-alala, Peke, ay hindi makakatakas sa aking mga mata. Oy, hindi ba ito si GNG? Su? Qingyao Treasure Pavilion. Ang mga peking painting na binili mo noong nakaraan. Nalugi ka ng malaki, di ba? Paano ka may natitira pang pera para pumunta sa auction festival? Akala ko kung sino ka. Ikaw pala ang dati mahihirap na lalaki na nagsusuot ng simpleng damit. Su Qingyao, ang inyong Qingyao Treasure Pavilion, talaga bang hindi na kaya?
Nagdadala ka ng isang mahinang binata sa auction festival. Hindi ka ba natatakot na masira ang tingin ng lahat? Huwag natin siyang patulan. Hintayin nating magsimula ang auction. Ngayon, iiyak siya. Haha, sige, hihintayin kita. Tingnan ko kung ikaw, isang mahirap, ay makakaya gumawa ng gulo. Mga mahal na negosyante at Ginoo, ang auction festival ay magsisimula na ngayon. Tingnan natin ang unang kayamanan. Ito rin ang pangunahing atraksyon ngayong gabi. Bronze na kalan na may pattern ng ulap. Mga amo at Ginoo, matapos suriin ng 3 eksperto sa Antigo, sama-sama nilang sinuri. Ito ang nawawala ng isang siglo. Mahalagang gamit ng nakaraang dinastiya para sa seremonya. Tansong palayok na may disenyong ulap. Panimulang bid ay 50,000 tile ngang pilak. Ang palayok na ito, tiyak na sa Qingyao Treasures ito. 60,000 tael. Pinagdugtong na tansong palayok. Ang panlabas ay gawasa, mga pira-pirasong lumang tanso. Sa loob, gumamit ng bakal na baras, hinang na balangkas. Ang tahi ay may halo ng dagta ng pino at tansong pulbos, upang punan ng mga puwang. Hindi nakakapagtaka na ang mga eksperto ay nagkamali. Ang panlabas ng palayok ay talagang perpekto. Ang pagkakadugtong ng mga pira-piraso ay walang kapintasan, hindi masisira. Gusto ni Ginoong Su, pero hindi ko ibibigay sa iyo. 70,000 tael. Binibining Su. Eke ito, pinagdugtong-dugtong, hindi man lang katumbas ng 800 sentimo. Huwag kang tumaya. Shen Yan ito ay sinuri ng ilang eksperto na magkakasamang nagsuri. Imposibleng magkamali. At si Liu Chengshun ay napakatindi pa. Bakit tahimik si Su Qingyao? Mukhang ang Qingyao treasures nyo ay iilan na lang ang natitira. Liu Chengshun, huwag kang magyabang. 80,000 tael. Ginoong Su, talagang mayaman ka. Dahil ganyan mo kagusto, hindi na kita sasalihan. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ng pamilya Liu na dapat makuha ang palayok na ito? 80,000 tael. Nag-alok si Ginoong Su ng 80,000 tael. May tataas pa ba? Pagkatapos magtaas, sumuko sila. Si Liu Chengshun ay malinaw na nag-set up ng bitag para kay Ginoong Su. Hindi pwede. Si Ginoong Su ay ang tagapagligtas ni One Air. Hindi ko kayang panoorin na siya ay niloloko. Isang tambak ng mga lumang bakal na may pinalamanan na bakal at nangangahas na ibenta ng 80,000 tael. Hindi namin gagawin ang transaksyong ito. Ikaw, na dati ay nakasuot ng magaspang na damit at isang mahirap na bata, ay nababaliw na ba ang kayamanan na sinuri ng ilang dalubhasa? Sa isang simpleng pagsasalita, sinasabi mong peke ito. Ginoo, huwag basta-basta magsalita. Ito ang pinakamataas na Royal Auction House. Maliban kung makapagbigay ka ng matibay na ebidensya ngayon din, na patunayan na peke ang mahalagang bagay na ito. Kung hindi, ang Treasure Pavilion ni Ginoong Su ay malamang na mawawala. Isang mahirap na umaakyat sa mataas na sanga sa harap ko, nagpapanggap na master appraiser. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka makapagbigay ng matibay na ebidensya ngayon, papapasukin kitang nakatayo, lalabas kang nakahiga. Shen Yan, magsalita ka naman. Ang sinabi mo kanina, ngayon ang buong palengke ay naghihintay na panoorin ang kahihiyan ng ating Treasure Pavilion. Su Qingyao, ito ang kasosyo mong tagapamahala? Sa tingin ko, pagkatapos ngayon, ang Qingyao Treasure Pavilion ay magsasara na bukas. Ang mga pinagsama-sama sa panlabas na balat ay mga piraso lamang, ngunit napakatigas din. Para kay Su Qingyao, kailangan kong sumugal. Itanong ninyo sa akin kung paano patunayan. Isang grupo ng mga bulag na nag-iisip na sila ay matalino. Ngayon, magpapakita ako ng kabutihan. Para ipakita sa inyo, mga palaka sa ilalim ng balon, kung ano ang totoo. Guard, hadlangan ang baliw na iyan. Sisira niya ang bronze cloud pattern furnace. Mabilis, iulat sa autoridad. Turugin. Talagang kawili-wili. Sa pagtingin dito, ang mga tao noong nakaraang dinastiya, hindi lamang lubos na nakabisado ang panday ng bakal ng kasalukuyang dinastiya, pati na ang pagtatakip gamit ang pine glue na pekeng pamamaraan ay ganap na nila itong naperpekto. Mga matatandang dalubhasa, ito ba ang inyong ipinangako sa inyong buong karangalan na pinanindigan ang mabigat na pambansang kayamanan ng nakaraang dinastiya? Ito, paano ito mangyayari? Nalinlang ako. Lubos akong nalinlang. Ginoong Wang, ito ba ang inyong sinasabing pinakamataas na antas ng dakilang paligsahan ng panahong ito? Nais ninyong dayain ako ng 80,000 tael upang bumili ng isang tumpok ng kalawangin na bakal? Maamo po, Ginoong Su. Huwag po kayong magalit.
Kailangan ninyo kaming paniwalaan. Hindi namin ito sinasadya. Kung ngayong araw ay tinanggap ko ang martilyo, mawawala ang 80,000 tael sa aking kamay. Ang inyong Wan Baohang, ito ay malisyosong pandaraya at panlilinlang. Ginoong Su, maging mapagbigay po kayo. Huwag ninyo kaming pagtuunan. Ngayon, ang Qingyao Treasures Pavilion ay magustuhan ng anumang bagay. Babayaran ng 1 Baohang. Shanyan, ang susunod na paligsahan ay ipinapaubaya ko sa iyo. Ano man ang gusto mong ipusta, ipusta mo. Dahil si Ginoong Su ay lubos akong pinagkakatiwalaan, ngayong araw ay hahandugan ko ang Qingyao Treasures Pavilion ng isang hindi masukat na kayamanan. Mga Ginoo, mga Panginoon, ang kanina ay isang maliit na sagabal lamang. Susunod, tingnan natin ang pirasong ito. Isang hindi tiyak ang taon na lumang ceramic bote. Panimulang presyo ay 50 tael. Anong basag na palayok? Ipinagmamalaki pang ilagay dito. Akala ba nila tayo ay mga namumulot ng basura? 50 tael. Haha, tunay ngang mahirap. Hindi mababago ang ugaling namumulot ng basura. Gusto laging pulutin ang basura ng iba. 50 tael para sa isang basag na palayok. Ginoong Su, ang pera ng inyong Qingyao Treasures Pavilion ay bigay lang ng hangin? May pera ako at gusto ko. Ano sa'yo? Susunod, ang isa pang mahalagang piraso ngayong gabi, ang Fenkai 9 Peach Cup ng nakaraang dinastiya. Panimulang presyo ay 10,000 tael. Binibining Su, ito ay isang tunay na pambihirang kayamanan. Tiningnan ko na, ang marka sa ilalim at ang kulay ay walang katulad, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 60,000 tael. Kunin mo ito. Ang Qingyao Treasures Pavilion ay tiyak na magkakaroon ng isa pang gintong tatak. Kanina, sa Peking Cloud Pattern Stove, nakita ng batang ito, ibig sabihin, may kakayahan siya. Ngayon, sobrang excited siya. Ang Fenkai 9 Peach Cup na ito ay tiyak na tunay na kayamanan. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang ang Qingyao Treasures Pavilion ay makinabang ng malaki. Porselana ng siyam na milokoton mula sa nakaraang dinastiya. Panimulang bid, 10,000 tael. Ngayon, magsimula na ang pagbida. 15,000 tael. 20,000 tael Shenyan. Narito ako. Wala kang makukuhang magandang bagay mula sa akin. 25,000 tael Liu Chengsun. Huwag kang masyadong mangapi. Ako ang unang nakakita nito. Hahaha, 30,000 tael. Sa mundong ito, walang sinumang mangahas. Makipag-agawan sa akin. 40,000 tael. Kahit pinayagan ako ni Miss Su na kunin ang anumang gusto ko at magbid para dito. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang tiwala ng aking amo para magbid ng walang tigil. Ginoong Liu, pwedeng ipaubaya mo na sa akin? 50,000 tael. Ayaw ko. Nagbid si Ginoong Liu ng 50,000 tael. Mayroon bang magtataas ng bid? Kung gayon, ang pirasong ito porselana ng siyam na milokoton mula sa nakaraang dinastiya ay mapupunta kay Ginoong Liu. Binabati kita, Ginoong Liu. Paggastos ng 50,000 tael para sa isang pekeng piraso, ang pera ng pamilya Liu ay talagang ginagamit sa pag-aaksaya. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ako? Niloloko kita. Ikaw ang tanga. Tingnan ninyo lahat, porselana ng siyam na milokoton mula sa nakaraang dinastiya ay pinaputok sa 1,000 degree na init, kaya ang kulay ay tumagos ng malalim. At si Ginoong Liu, ang kayamanan na binili ng 50,000 tael, na kahit 500 sentimos ay hindi katumbas, isang pekeng. Ginamitan ng herbal na tubig para maging luma at malamig na paglapat ng kulay. Nababakbak ang kulay kapag nabasa. Ito ay talagang isang gawa-gawang artipisyal na piraso. 50,000 tael bumili ng pekeng na babakbakan ang kulay. Patay na. Papatayin ako ng tatay ko. Matapos makita ang pekeng, ngayon hayaan ninyo akong dalhin kayo upang makita kung ano talaga ang tunay na kahanga-hangang kayamanan. Shenyan, tinitingnan mo ang sirang palayok na iyan sa loob ng mahabang panahon. May nakita ka bang bulaklak dyan? Kung ang basurang ito ay maaaring magkakahalaga ng 50 tael, kakainin ko ito ngayon din. May isang matandang kasabihan, ang patina ay parang buhay. Ang kayamanang ito ay natabunan ng 300 taon na abo ng insenso, usok ng lampara at mantika, naging selyo sa ibabaw, nakabuo ng pinakamataas na uri ng lumang putik na pambalot. Ati, kung huhugasan ito ng tubig, ay isang pag-aaksaya ng biyaya ng kalikasan. Ginoong tagapamahala, hindi ko alam kung sa inyong tindahan, mayroon ba kayong malaking tansong salamin? Mayroon. Kung gayon, madali na lang. Shenyan, anong kabaliwan ito? Bakit bigla-bigla mo kaming dinala rito upang mapaso sa ilalim ng mainit na araw? Ang sirang palayok ba na ito ay maglalabas ng bulaklak? Ang kayamanang ito
ay nangangailangan ng paraan ng apoy? Sa tulong ng liwanag ng tunay na araw ng langit, makikita ang tunay na anyo. Ginoong tagapamahala, pahiram ng inyong tindahan ang malaking tansong salamin. Tingnan ninyo. Diyos ko, talagang ito ay ang nawala ng 100 taon na bote ng asul na ulap mula sa nakaraang dinastiya. Sa loob ng bote ay ang tatak ng lumilipad na dragon ni Emperador Shuang. Ginoong Pei, ang bote ng asul na ulap na ito, magkano ang halaga nito? Tantyahin ang presyo? Binibining Su, ito ay ang natatangi sa mga natatangi. Panimulang presyo ay tiyak na higit sa 100,000 tael. Nababaliw na! Isang sirang palayok na binili sa halagang 50 tael. Sa isang saglit, naging simula sa 100,000 tael ang nag-iisang Qinglan vase. Ito ay 2,000 beses ang tubo. Ako kanina bakit hindi ako nagtaas ng plaka? Talagang bulag ang mata ko. Imposible ito. Isang mahirap na binata, bakit siya makakakuha ng ganitong kalaking diskarte? Shenyan, ang bagay na hindi ko makuha, hindi mo rin dapat makuha. Bigyan mo ako ng pigilan ng baliw na nagdudulot ng gulo. Ginoong Liu, kanina gusto mong sirain ang pagtatangkang sirain ng Qinglan vase, hindi na namin ito uusigin. Ngunit ang 9 peach bowl ay nabid na. Ayon sa patakaran ng industriya, bayaran agad ang buong bayad na 50,000 tael. Kung hindi, hintayin mo na ang tindahan ng tela ng Liu na isara sa buong luoan. Wala akong pera. Sa aking pitaka, mayroon lang akong 10,000 tael. Su Qingyao, Shenyan, tulungan ninyo ako. Alam ko na mali ako. Ang sariling gawa, hindi mabubuhay. Dalhin, direktang ihatid sa korte at sa hall ng Guild Law. Pinatang Shen, ngayon, ako ay namangha. Madalas sabihin sa aming larangan, sa 10 kayamanan, siyam ay peke, mahirap makilala ang totoo. Ang iyong kaalaman at paningin ay mas matalas pa sa Diyos. Sobra naman kayo, Ginoong Pei. Ako ay isa lamang maswerte. Pinatang Shen, mayroon akong isang hindi nararapat na hiling. Ang Qinglan vase na ito, mula sa nakaraang dinastiya, handang ibigay. Ako ay handang magbayad ng 100,000 at 20,000 tael na pilak. Tiyak na hindi ka malulugi. Paumanhin, Ginoong Pei. Ang bagay na ito, hindi ko ibinebenta. Binibining Su, ang Qingyao Jewelry Pavilion ay hindi ba nangangailangan ng isang na makapagpagandang presensya, pambato ng pavilion? Ngayon, mayroon na. Sinabi ko, na ibibigay sa Qingyao Jewelry Pavilion isang napakalaking kayamanan. Ang Qinglan vase na ito ay ang regalo ko sa iyo. Na nagkakahalaga ng higit sa 100,000 tael na kayamanan, siya ay hindi man lang nagkurap at ibinigay sa akin. Shenyan, ano ka bang klase ng lalaki? Salamat. Tara na. Tapos na ang palabas. Tayo na rin dapat lumabas. Shenyan iyan ay 100,000 tael na pilak. Sa perang ito, makukuha mo agad ang mga ari-arian na hindi makamit ng karaniwang tao. Kahit ilang henerasyon silang magsumikap. Ikaw talaga bang ibibigay mo ito sa akin? Para sa akin, ang pilak ay kikitain ko anumang oras. Ngunit kung ang pangalan ng Qingyao Jewelry Store ay masira ngayon ang mawala sa iyo, ay maaaring ang pinaghirapan ng ilang henerasyon ng pamilya Su. At saka, hindi ba ako ang iyong kasosyong tagapamahala? Ang Qinglan vase na ito ay ang aking paunang ambag. Kung kikita ng malaki ang Qingyao Jewelry Store, hindi mo naman ako pababayaan na kumain ng lugaw sa tabi, di ba? Ginagamit niya ang paraang ito upang protektahan ang aking dignidad at ang karangalan ng pamilya. Su, ang lalaking ito ay sobrang maingat sa pag-iisip. Sige, simula ngayon ang Qingyao Jewelry Store basta't may karne na makaing hindi. Kailanman kakapusin, Shenyan ikaw, bilang kasosyong tagapamahala ako si Su Qingyao, ay kikilalanin ka magpakailanman. Binibining Su Ginoong Shen, nakarating na kami sa side gate ng mansyon ng pamilya Su. Maaari ngayon ang tuloy-tuloy na mataas na antas ng aktibidad ay sobrang nagdulot ng pagkapagod. Shenyan, ano ang nangyari sa iyo? Tawagan agad ang manggagamot ng mansyon. Wag na, ayos lang ako, pagod lang, makababawi rin ako. Sige, hindi natatawag ng manggagamot. Pumunta muna tayo sa gilid na patio para magpahinga. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, ang pangalan ng Qingyao Jewelry Store ay masisira na yata. Ikaw ba ang bumili
bumili ng 50 tael at nakakuha ng Qinglan vase na nagkakahalaga ng 100,000 tael na mahirap na binata. Pei Ruowei, sa gitna ng gabi bakit ka pumapasok sa gilid na patio ng mansyon ng pamilya Su? Anong gusto mo? Sino ito? Ako ang tunay na apo ni Pei Songyan, Pei Ruowei. Ang aking lolo ay umuwi at pinuri kanya ng husto. Sabi niya mayroon kang mata na nakakakita ng kayamanan, pero hindi ako naniniwala. Isang taong walang kahit isang araw ng formal na pagsasanay, isang hamak na naghahanap buhay sa lansangan, ay may ganito talas na mata. Yang Qinglan vase kanina ay isa lamang, swerte na nakuha ng isang bulag na pusa. Ariano? Pumasok ka sa Su Mansion sa gitna ng gabi. Para lang, ipahayag ang iyong paghamak. Shen Yan, hahamon ako sa iyo. Kamakailan maraming hilagang kanlurang jade na bato ang dumating sa kabisera. Hahamon ako sa iyo. Binibining Pei. Paano ang taya? Bukas sa Royal Public Market, pustahan tayo sa jade na bato. Kung sino ang makakuha ng mas mababang presyo ng jade, ay aamin sa harap ng lahat na mahina ang mata at hindi sapat ang kaalaman. Matatanggap mo ba? Si. Tanggap ko. Si Pei Ruowei ay lumaki, kasama si Lolo Pei. Nag-aaral ng paraan ng pagkilala ng Jade. Sa mundo ng Jade, kilala siya bilang isang batang eksperto. Bigla mong tinanggap ang taya, huwag maging kampante at magkamali. Huwag mag-alala, ang ordinaryong balat ng bato ay hindi ako malalagay sa problema. Bukas ay siguradong, tatalunin ko siya ng buong puso. Iyan si King Yao, si Ge, Shen, Zhenbao, Pavilion. Kahapon, gamit ang isang lumang pintura, naging tanyag sa buong lungsod. Narinig ko na ang batang babae ng pamilya Pei. Kagabi ay nakipagkasundo sa kanya ng taya sa jade na bato. Ngayon ay malalaman na kung sino ang mas magaling. Tingnan ninyong mabuti. Ito ay isang itim na balat na jade na bato. Ang balat ay siksik at buhaghag, may mga guhit na parang ahas, at mga batik na parang bulaklak. Ito ay isang magandang senyales ng isang mataas na uri ng jade. Kung makuha sa 20,000 tael, tiyak na lalabas ang taba ng tupa na may berde. Tiyak na malaking kita. Si Binibining Pei ay tunay na nagmana kay Lolo Pei. Sa unang tingin sa balat, ay isang mataas na uri ng jade na bato. 20,000 tael para sa isang walang kwentang bato. Ang paningin ni Binibining Pei ay ganyan lang. Ito ay isang puting balat na bato. Gagamitin ko ito. 500 piso na sirang bato. Ipusta ko sa iyo ang iyong piraso. 20,000 piso na itim na balat na bato. Si Xiao San, ang binatang ito. Ang pintuan ng Royal Fair na ito. Mababa ang pamantayan. Paano naman itong klase na hindi matanggal na pandikit? Pinapasok ang ganyan? Bulagta, patay ka na. Nagmamayabang ka pa. Pumunta ka sa tambakan ng bato. Kumuha ka ng sirang ladrilyo para ipusta kay Miss Pei. Kung kulang ka ng pera, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kapag masaya ako, bibigyan kita ng 20 piso. Sapat na para sa isang tunay na berdeng bato. Akala ko may kakayahan ka talaga. Mukhang na-overestimate kita. Hindi ka talaga marunong sa pagtaya ng bato. Miss Pei, huwag kang magyabang ng maaga. Guro, putulin mo muna itong akin. Naku! Paano naging kulay-abo na ladrilyo na bato? Bagsak. Talagang bagsak. Ang batong ito ay kahit hindi karapat-dapat para sa pintas. 20,000 piso. Wala nang balik. Binata, masyadong maliit ang sa iyo. Susundan ko ang gilid. Mag-scrape ng maliit na bintana. Naku! Ito ay bihirang puting jade na may berdeng bahid. Perpekto, walang bitak. Napakalinaw na parang tutulo ang tubig. Ang batong ito, konserbatibong halaga, 200,000 piso. ₱500 lang, puting balat na basurang bato. Biglang naglabas ng 200,000 piso na pinakamahusay na puting jade na may berdeng bahid. Ang batang ito ay talagang masuwerteng pamilya, batang kapatid o hindi. Binatang Shen, 200,000 piso. Kung pumayag ka lang, bibigyan kita ng tseke ngayon din. Walang makikipag-agawan sa akin. Nag-aalok ako ng 200 at 20,000 piso kung gagawin itong isang pares na jade na pulseras. Tiyak na napakahalagang kayamanan. Mga amo, Shen Yan, ngayon ay akin na jewelry shop na Qingyao, kasosyo na tagapamahala. Dahil itong bato ay pinili niya sa fair. Natural na pag-aari ng aking tindahan. Kung may interes kayo, pagkatapos gawin ng tindahan ang tapos na produkto, saka kayo magbid,
Hindi pa huli. Ngayon, umalis na kayo. Sa ilalim ng puting balat ay may puting jade. Paano ito posible? Ayon sa minana mula sa mga ninuno na talaan ng bato, ito ay malinaw na walang buhay na tatlong klase ng bato. Kaya ba niya talagang makita ang loob ng bato? Ang ganyang kakayahan, kahit na ang aking lolo na si Pei Song Nian, malamang ay hindi rin kaya. Shen Yan, ang pagtaya sa bato ay tungkol sa paningin at sa kapalaran. Ikaw ay may mahirap na kapalaran. Kaya mong tanggapin ang ganito kalaking swerte? Ingat, baka sobrang yaman ay pumatay sa iyo. Binatang Liu, kung kaya mong tanggapin ang swerte, hindi ko alam. Ngunit ang iyong swerte ay tila hindi maganda. Ang 50,000 piso na kayamanan. Hindi ko alam kung si Binatang Liu ay inalay na. Narinig ko na ang pamilya Liu kamakailan sa tindahan ng seda sa timog ng lungsod ay hindi maganda ang negosyo. Ang 50,000 piso na ito, baka sapat na para sa inyong tindahan 1 taon na daloy ng pera. Ikaw, Umalis na tayo. Ang magandang palabas ay darating pa. Mga amo, mga ginoo, tahimik. Ang Royal Auction na ito, ang pinakamataas na laban para sa Hari ng Jade, ngayon ay opisyal nang magsisimula. Mga amo, tingnan ninyo. Ito ay mula sa Tianlao Pit, isang jade na may ice base at python belt. Balot ng python belt. Ito ang Hari ng Jade ngayong taon. Walang duda, panimulang bid ay 80,000 tael na pilak. Bawat pagtaas, hindi bababa sa 5,000 tael. Tama iyan. Ang balat na ito, ang direksyon ng python belt. Talagang tulad ng sa aklat aralin na perpekto. Sa loob ay tiyak na may malaking bahagi ng ice base na matingkad na berde. Kung mapuputol ang isang buong piraso halaga ay hindi. Bababa sa 500,000 tael. kung gusto mo, bibilhin ko ito para sa'yo, para paglaruan mo sa pagputol. Talaga? Kuya Liu? Ang batong ito, ako, ang binatang ito, ay determinado ngayon. Walang makakapigil sa akin. Ang batang si Shen Yan ay nakakuha lang ng maliit na swerte. Kung makukuha ko ang hari ng jade na ito at magbukas ng perpektong berde sa harap ng lahat, tiyak na si Ruo Wei ay magiging tapat sa akin. Malalaman din ni Su Qingyao kung sino ang tunay na mayaman sa lungsod ng Luoan. Ang balat ng ordinaryong bato ay nahawahan ng mineral ng lupa, bumubuo ng 1 milimetro, nakapal ng berdeng layer. Ang core, dahil sa paggalaw ng crust, milyong taon na ang nakalipas. Ang quartz ay hindi naging jade. Sa loob ay puro mababang kalidad na limestone. Halaga ay 100 piraso ng tanso. Paano naging biro itong sistema? Naging nakakatawa na? Dahil gusto ni Liu Chengxun na maging ang tangang ito. Tutulungan ko siya, binibining sumaghanda, ng 150,000 tael na ticket. Tiningnan ko na ang hari ng jade na ito. Sa loob ay tiyak na puro berde na perpekto. Sa tabi si Pimenta, no latal. Ito ang lahat ng pera sa ating libro. Lahat ng liquid fund. Walang panganib, walang pakinabang. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa 1,000 taon. Si Shen Yan, ang mahirap na batang ito, talagang kakaiba ang kanyang paningin. Dahil sinabi niya na ang rough jade na ito ay magpapasikat sa Treasure Pavilion, kung gayon ang batong ito ay tiyak na isang treasure trove. Hindi ko hahayaan na ang Qingyao Treasure Pavilion ang mapapala ang napakagandang kapalaran na ito. Panimulang bid 80,000 tael? 70,000 tael. 100,000 tael. 110,000 tael. 120,000 tael. Su Qingyao, ikaw na malapit ng mabaon sa utang na Treasure Pavilion ay gustong makipagpatigasan ng yaman sa akin. Ngayon, ako ay ipapakita sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ang itsura ni Kuya Liu, kapag nagtataas ng plaka ay napakagwapo. 140,000 tael. 150,000 tael. Liu Chengxun, subukan mong sumunod ulit kung kaya mo. 180,000 tael. Magbibigay ako ng 180,000 tael. 180,000 tael. Pinabati kita, Ginoong Liu, sa pagkapanalo ng rough jade ngayon. Su Qingyao, kung wala kang pera, huwag kang lumabas at magpahiya. Shen Yan, ano ang silbi ng magaling na paningin? Ang mga kayamanan sa mundong ito ay sa huli ay pag-aari ng mga may kapangyarihan at kayamanan. Ikaw ay karapat-dapat lamang na manood sa tabi. May tao ba diyan? Dalhin ang aking rough jade. Sa isang hiwa na ito, ang 180,000 tael na pilak ni Ginoong Liu ay mauubos lahat. Ito ba ay jade? Si Ginoong Liu ay naloko ng malaki. Hindi, imposible. Talagang imposible ito. Hiwain muli, pahalang, patayo, ang pera ko. Mutton fat jade na may berdeng kulay. Sa isang tingin, alam niyang basura ang bid na bato. Hindi siya isang bulag na manok na napadpad sa tamang butas. Siya ay isang Diyos. Ginoong Shen, ang paraan ng pagtingin mo sa bato kanina ay sobrang astig. Gusto kitang maging guro. Pwede mo ba akong tanggapin? Pakiusap?
Binibining Pei, hindi ba kanina mo pa sinasabi na siya ay isang mahirap na batang lalaki? Ngayon ay bigla kang nagpapakyut at tinatawag siyang guro. Ang anak na babae ng pamilyang Pei ay wala nang hiya. Nalaman mo ba ang impormasyon tungkol kay Shen O Yan? miss, nalaman na po, si Shen Yan ay dati, isang, walang kilalang mahirap na binata sa Panjia Ali. Araw-araw, siya ay nagbubuhat ng mga kalat para sa iba't ibang tindahan at naglilinis ng mga harapan para mabuhay. Pero ilang araw lang ang nakalipas. Hindi alam kung anong swerte ang dumating. Bigla niyang nakita ang peke sa palyon ng alahas ng pamilya Su. Si Owner Su ay pinayagan siyang maging kasamang manager ng palyon ng alahas. At saka, mayroon siyang isang kapatid na babae. Na nagngangalang Shen Wan. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit ng tuberculosis. Kasalukuyan siyang nakatira sa Huichun Hall. Ano? May kapatid pa pala siyang babae? Nagpapagaling sa ospital? Agad akong mag-order ng pinakamagandang red bird's nest sa merkado. Pupunta ako sa ospital. Wanel, halika, ibuka mo ang bibig. Ito ay kaninang umaga ko pa. Di ipinadala mula sa Jiangnan. Dang pinakamataas na klase ng red bird's nest. Kailangan mong gumaling agad. Sa susunod, ako bilang iyong hipag ay magluluto ng masasarap na pagkain para sa iyo araw-araw. Salamat, Ate Ruowei. Pero ito ay napakamahal. Ang ganda ng mood ni Miss Pei. Pero ang katawan ni Wan ngayon ay nangangailangan ng angkop na gamutan. Hindi basta-basta kumain ng mga supplement. One Air. Ito ay gamit ang resources ng pamilya Su. Espesyal na inimbita na manggagamot. Sumama ka sa akin pa uwi sa Su Mansion. Sila na ang mag-aalaga sa iyo. Su Qingyao, anong ibig mong sabihin? Ipinagyayabang mo na may kapangyarihan ng pamilya mo, di ba? Ang lolo ko ay marami ring kilala. Mga sikat na doktor na nakatago. Buhayin ko silang lahat bukas. Uy, mag-usap na kayo. Lalabas ako para huminga ng sariwang hangin. Yange. Sa tingin mo, kailan matatapos ang hirap natin? Kailan kaya? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakahawak ng kamay ng babae. Hawakan mo ito. Amo, kumita ako ng konti kamakailan. Itong pera, gamitin mo muna para mapabuti ang buhay mo. Kumuha ka ng disenteng tindahan. Mabuhay ka muna ng mag-isa. Saka mo na isipin ang pag-aasawa. Diyos ko, Yange, nakawan mo ba ang kaba ng bayan? Master, akala ko na nga. Para iwasan ang owner Su na iyon. Tumakas ka rito. Ako mismo ang nagluto nito para sa iyo. Red bird's nest soup na may asukal. Kainin mo na habang mainit. Yange, nagiging asawa ka na ba ng mayaman? Saan mo nakikilala ang ganitong donyang mayaman? Turuan mo ako. Pakiusap. Turuan mo ako. Ang galing ng kaibigan mo, ah. Si Yange ay talagang nagbigay ng karangalan sa Panjia Ali. Oy, Ginoong Shen. Ito ay si Miss Pei. Personal na nagpakain sa'yo. Dapat kang uminom ng marami. Huge! Anong sinasabi mo? Pumunta ka. Agad na hanapin si Shen Yan at ibalik siya sa akin. Sabihin mo na gusto ko, ang Celadon Bowl mula sa nakaraang dinastiya ay kinansela ang subasta dahil sa malisyosong paglabag. Kailangan ko siya. Si Shen Yan na naman. Ate Ruowei, nagpapababa ng sarili. Pumunta sa sirasirang eskinita na iyon para pakainin siya. Shen Yan, kailangan kitang patayin. Anong ginagawa mo rito? Sumusunod ako sa guro ko. Ano bang pakialam mo? Liu Chengsun, pinipilit nila ang nagbebenta. Ang napagkasunduang Celadon Bowl, bigla na lang binawi. Huwag kang mag-alala, Ginoong Su. Isang Celadon Bowl lang yan. Ang swerte ng Qingyao Treasure Pavilion, darating pa. Sasamahan kita sa isang lugar. Ano itong lugar? Ginoong Su. Ito ang pinakasikat na ghost market sa lungsod ng Luoan. Ang mga nagtitinda rito, maaaring naapi ang pamilya at kailangan ng pera o mga mahihirap na anak o kaya'y mga manlalakbay na may mga paninda. May patakaran dito. Huwag itanong ang pinanggalingan, huwag itanong ang pupuntahan. Sa mata lang umaasa. Dito, bumili ka ng ilang sentimo, makakuha ng natatanging antigo o gumastos ng libu-libong piso, pero basurang papel lang para mapunan ang nawawalang Celadon Bowl. Ito lang ang ating pag-asa. Pekeng tripod cup na may flame pattern.
Base na bakal. Electrolysis ang gamit para pabilisin ang kalawang. Magaspang ang ukit sa loob, walang lupa, mataas na pekeng chips milk jade, ilalim ng Kunlun Mountains, mahinang kalidad na buhangin, hinaluan ng rosin, pekeng official glaze bowl, magaspang ang paa, mababaw ang linya ng glaze. Binabad sa malakas na asido para magmukhang luma, halaga 5 piso, karaniwang bagay. Ruo Yi, tagal na kitang hindi nakita. Ang laki naman ng pagkakataon, Shen Yan. Amo. Magkano ang painting na ito? Kunin ko na. Haha, oy, Ginoong Su. Ang Qingyao Jewelry Store ninyo ay wala ng pag-asa. Umaasa na lang sa mahirap na batang ito para bumili ng basurang ito sa palengke para buhayin ang tindahan. Amo, ang painting na ito ay may lagda mula sa nakaraang dinastiya. Selyo ng sikat na pintor ng kawayan na si Zheng Xixiang. Tingnan mo ang pagguhit ng kawayan na ito. Matibay at lumalaban sa hamog. Ito ang tunay na obra maestra. Ay nako. Ginoong Liu, magaling ang paningin mo. Ibabalot ko na para sa iyo. Mahirap na bata, ang tunay ay nasa harap mo. Hindi mo man lang makilala. Karapat dapat ka lang gumastos ng kaunting pilak. Bumili ng basurang papel na kahit ipunas sa puwet ay matigas. Amo, yung painting na gusto ko? Magkano? Hindi mahal. 30 tael na pila. Bibigyan kita ng 50 tael. Ibalot mo para sa akin. Sige, kukunin ko na para sa iyo. Ruo Wei, pumunta ka sa lolo mo. Ipakita mo sa kanya ang painting na ito para malaman kung magkano talaga ang halaga. Lolo, tingnan ninyo ito. Si Liu Chengshun ay nagsasabi, gumastos siya ng 2,000 tael para makuha ang painting ni Zheng Xixiao para ipakita sa inyo. Ginoong Liu, nagkamali ka. Ginoong Pei, mali yata ang tingin mo. Tama naman ito. Ang peke ay hindi magiging totoo. Ang totoo ay hindi magiging peke. Ginawa ito gamit ang teknik ng paghihiwalay ng 2 layer. Napakatotoong pekeng. Ang gumawa ng peke ay hinati ang tunay na papel sa 2. Itong layer na binili mo, ikaw. May mahinang bakas ng tinta, ay inulit lamang ang pagguhit. Ang painting na ito ay hindi man lang katumbas ng 20 tael. Ang 2,000 tael mo ay nasayang. Imposible. Ginoong Pei, tingnan naman ninyo ang painting ko. Kahit nabulag ako, maglalabas pa rin ako ng 2,000 tael na pilak para lang may marinig. Itong binili mong 50 tael na sirang pintura ng tanawin, kahit gawing basahan sa paa ko, ay hindi karapat-dapat. Nagbibiro ka ba sa akin? Mamaya malalaman nyo. Tabi, pumunta ako para ibigay kay Yange ang anting-anting. Naantala ang negosyong milyon-milyong tael. Kaya mo bang bayaran? Amo Su, huwag kang magkamali. Ito ang aking kapatid na si Zhao Hu. Papasukin mo siya. Ito ay mga kasangkapan sa pag-aayos ng painting na nawala na. Diyos ko, may nakatagong painting sa loob ng painting. Naku po, Nawalang sining ng paghuhubad ng painting. Ang gwapo niya! Diyos ko, ang mga butil ng asul at berdeng mineral na ito, ang estilong may 3 paghinto sa bawat stroke. Ito ay mula sa dinastiyang Dazuan, mga tinta at brush ng henyong pintor na si Lisong. Ito ang nawala ng halos 1,000 taon, Jiangshan Wanli II. Isang nawalang obra, maestra. Matandang ito, wala nang pagsisihan sa buhay. Hey Lau, bakit ang painting na ito nakatago sa loob? Ang dating kolektor ay nagtago nito upang takasan ang digmaan, protektahan ang pambansang kayamanan. Ginamit ang nawalang sining ng painting sa loob ng painting. Itinago ito sa ilalim ng mababang uri ng painting. Shen Xiaoyu, ang iyong paningin ay mataas. Ang panimulang bid ay hindi bababa sa 300,000 tael na ginto at tiyak na magdudulot ito ng baliw na pag-aagawan ng mga kolektor sa buong bansa. 300,000 tael na ginto. Kanina ay pinagtawanan ko ang pambansang kayamanang nagkakahalaga ng 300,000 tael na ginto. Pambansang kayamanan ay basura. At gumastos pa ako ng 2,000 tael na pilak para bumili ng pekeng produkto. Liu Daxiao, yung pekeng painting ng kawayan na binili mo ng 2,000 tael, gusto mo pa bang kunin? Gusto mo bang ako ang magbayad ng 20 sentimo na bayad sa recycling? Kayo, maghintay kayo! Shenyan, ikaw talaga ay isang sugo mula sa langit para iligtas ako at ang Qingyao Jewelry Pavilion na tagapagligtas. Su Qingyao, bakit mo niyayakap ang master ko? Sa harap ng lahat wala ka bang hiya? Ang master ko ito. Si Shenyan ay sa Qingyao Jewelry Pavilion namin, kasamang tagapamahala. Kung gusto ko, yayakapin ko siya. Kuya Yan, ang swerte mo sa pag-ibig kahit 10 buhay ko hindi ko ito makakamtan. Ang mga kabataan ngayon, talagang malaya. Su Qingyao,
Sa harap ng maraming tao, mag-ingat ka sa imahe ng isang anak na babae ng marangal na pamilya, okay? Napakasikip ng yakap mo, kailangan huminga ang master ko. Ako lang sobrang excited lang. Ito ay isang pambansang kayamanan na nagkakahalaga ng 30,000 tael na ginto. Pambansang kayamanan. Ma'am Su. Ang painting na Jiangshan Wanli 2 ay may malaking kahalagahan. Kung mabalitaan ito, baka may mga masasamang tao na maging interesado. Iminumungkahi ko na agad na mag-ayos ng pinakamataas na antas ng seguridad at dalhin ito sa pribadong vault ng pamilya Su. Kung wala ako at si Pei Lao, walang sinuman ang maaaring magbukas. Naiintindihan ko. Ako mismo ang gagawa. Master, narinig ko na ang Qingyao Jewelry Pavilion ni Su Qingyao ay kumuha ng bagong co-manager si Shen Yan. Hindi lang siya nakakuha ng isang muton jade na nagkakahalaga ng 100,000 gintong tael, ang pinakamagandang jade, sa Hotan Ya de Fair, kundi nakakuha rin siya ng isang painting na nagkakahalaga ng 30,000 gintong tael mula sa isang sidewalk stall sa Panjia Alley. Ang pamilya Su na ito, isang malaking pakinabang na sana ay mawawala na sa ating kawali. Hindi inaasahan, biglang may nakialam. Alamin ang background ni Shen Yan. Unong guro, kailangan bang patayin si Shen Yan? Sige, simulan ng lunok langit na plano. Opo, punong guro. Sa pagkakataong ito, gusto kong si Su Qingyao ay lumuhod at magmakaawa sa akin. Nasakupin ang kanyang Qingyao Jewelry Pavilion. Balita ko si Chu Wenshan, ang ginoong Chu mula sa Shiyu, nakabalik ng 2 pambansang kayamanan ng nakaraang dinastiya. Oo nga, kumagat ng 50,000 ginto, 3 taon sa Gobi, at muntik nang makasalubong ang mga tulisan na walan ng buhay, talagang dakila. Balita ko ngayon sa villa ng pamilya Chu ay magpapakita ng kayamanan sa publiko pagkatapos ay magsasagawa ng subasta. Sa lungsod ng Luoan, napakaraming tindahan ng alahas. Hindi alam kung sa huli ay ipagkakatiwala kung sinong bahay ang magsasagawa. Mga kasamahan, para sa dalawang ito mga yaman ng bansa na nawala sa hilagang disyerto. Ako, si Chu, ay gumastos ng eksaktong 50,000 ginto. Matapos ang 3 taon ng paglalakbay, at muntik nang ma-ambush 3 beses sa disyerto ng Gobi sa labas ng hangganan. Saka lamang nila na ibalik sa kanilang bayan. Ginoong Chu, maaari bang itanong, ang 2 pambansang kayamanan na ito, paano ninyo pinaplanong ilagay? Upang matiyak na ang mga kultural na bagay ay mananatili sa kamay ng nangungunang kolektor at hindi maaagaw ng mga dayuhang mga ngalakal. Nagpasya ako na magdaos ng isang eksklusibong subasta sa buong lungsod ng Luoan. Tanging pinagkakatiwalaan ko ang kamakailang sumikat na Qingyao Jewelry Pavilion. Ako, si Chu, ay formal na nagpapahayag dito na ang pagtatasa na ito ng 50,000 ginto ay ibibigay sa may-ari ng Qingyao Jewelry Pavilion, si Miss Su Qingyao, ang mamahala. May-ari Su, ang mabigat na tungkulin ng pagprotekta sa kayamanan, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Shen Yan. Ano ang tingin mo dito? Baka may masamang balak. Kilala ko si Chu Wenshan. Mukhang mabait pero mabagsik ang kalooban. Mahalagang bagay na nagkakahalaga ng 500,000 tael na ginto. Ito ay isang napakahalagang antigo, Qingyao Jewelry Pavilion. Kailangan nating sundin ang patakaran ng industriya. Magbayad ng 10% deposito. Kailangan din nating humanap ng bangko at kumuha ng garantiyang napakamahal. Kapag sa panahong ito ang antigo ay magkaroon ng anumang aksidente, kailangan din naming magbayad ng 3 beses na napakalaking halaga ng penalty. Masyadong mapanlin lang ang matandang fox na ito. Mag-ingat ka sa bitag na kanyang inilatag. Naglakas loob siya sa pampublikong lugar na ipinangalan ako ng personal upang ang Qingyao Jewelry Pavilion ang mamahala nito. Ibig sabihin, handa na siya. Ginoong Su, may problema. Ang pintuan ng ating Qingyao Jewelry Pavilion ay hinarang ng mga tao. Mangyaring Qingyao Pavilion Master, tanggapin ang komisyon na protektahan ang kayamanan at sama-samang isakatuparan ang marangal na gawain. Binibining Su, ang ikalawang ginoong Su Mingyuan ay nagpadala sa akin upang dalhin ang kanyang sulat kamay na liham. Mahalagang bagay sa angkan, kailangan mong tingnan. Ngayon, ang buong lungsod, mga eskolar at mamamayan, lahat ay nakatingin. Ang pagsasagawa ng auction na ito ay kikita ng malaking komisyon at itataas ang reputasyon ng pamilya Su. Ang mga nakatatanda ng angkan ay nagpasya na. Kailangan mong pirmahan ang kontrata. Kung tatanggihan mo, magdudulot ito ng batikos mula sa publiko at opisyal. Aalisin ka agad ang iyong posisyon bilang may-ari ng Qingyao Jewelry Pavilion. Ginoong Su, ako, si Chu, ay may dalang isang kayamanan
na nagkakahalaga ng 500,000 tael na ginto mula sa nakaraang dinastiya, personal na dumating upang ibigay sa iyong mga kamay. Hahaha. Ngayon, ang lahat ng mamamayan at mga iskolar mula sa iba't ibang lugar ay nakatutok sa bagay na ito. Ginoong Su, ay determinado bang tanggapin ang mahalagang tungkulin na protektahan ang kayamanan? Ang Qingyao Jewelry Pavilion ay bukas para sa negosyo. Paano namin tatanggihan ang isang panauhin at isasara ang pinto sa kanya? Binibining Su ay nagmula sa isang marangal na pamilya na uunawaan ang malaking prinsipyo. Hindi siya maaaring umatras sa oras ng pangangailangan at biguin ang mga tao ng buong mundo na nagpoprotekta sa kayamanan, di ba? Ginoong Chu, pagbabalik ng kayamanan sa bayan ay isang dakilang gawa na walang katulad. Ngunit sa negosyo ng Antigo, may isang patakaran na hindi nagbabago. Bago ang pagtanggap at paglipat, dapat munang patunayan kung ang kayamanan ay totoo o hindi. Saka lamang pwedeng pumirma ng kontrata, tama ba? Isang baguhan tulad ko ay nangahas kang makialam dito, ang bagay na ito. Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Si Shen Yan ay ang aking Qingyao na kasosyong tagapamahala ng Qingyao. Ang ibig niyang sabihin ay ang ibig kong sabihin, ang kayamanang hindi pa na-verify, ang aming Qingyao Jewelry Pavilion ay hindi tatanggapin. Hahaha, ilalagay ko ang bagay sa inyong Qingyao Jewelry Pavilion. Bibigyan ko kayo ng isang araw at isang gabi. Suriin ninyo ito ayon sa gusto ninyo. Agad na ipaalam dalhin ang pinakamahusay sa buong bansa mga dalubhasa. Sa pagtatasa lahat ay imbitahin sa Qingyao Jewelry Pavilion. Opo, miss. Sumpa, sa ganitong kritikal na sandali ay pinilit na mag-integrate. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan munang umasa sa sina Pei Lao. Tingnan ang crackle glaze na ito, ang pattern ng pag-crack. Na tumagos hanggang sa buto ng porselana ay ganap na natural na nabuo mula sa pagpapaputok sa hurno, walang kahit kalahating bahagi ng artipisyal na pagtanda walang bakas. Ang katawan ng porselana ay pino at matibay. Kahit ang mikroskopikong pagkakaayos ng mga bula ay ganap na umaayon sa dinastiyang Dajuan, mga tipikal na katangian ng opisyal na hurno. Ang gawaing ito ay sobrang galing. At ang buong plum vase ay walang nakitang mga bitak na pinagdugtong at mga bakas ng pagsasaayos sa kalaunan. Ginoong Shen, walang kapintasan. Ako ngayon ay nangangahas na gamitin ang aking ulo bilang garantiya ang plum vase na ito ay tunay na hindi maikakaila, isang pambansang kayamanan na walang kapantay. Napakagaling! At ang isa pa? Tingnan ninyong mabuti. Ang kalawang na tanso ay patong-patong na nag-ugat sa tanso ay nabuo mula sa daang taon ng natural na oksidasyon, lumang kalawang. Hindi ito gawa ng mga sumunod na panahon, artipisyal na pagtanda, gamit ang kemikal pekeng balat na gawa ng tao na may kalawang. Ang paraan ng lost wax ng korte ng dinastiyang Dazuan, mga katangian ng paghahagis ng mga kagamitan ay malinaw na makikita. Ang kapal ng dingding ay pantay, ang mga marka ng paghahagis ay pino at sinaun, kahit ang pinong marka sa ilalim. Pagkasira at patina ay ganap na umaayon sa pamantayan ng mga ulo ng hayop na ginawa ng korte ng nakaraang dinastiya, ganap na magkatugma. Ang buong ulo ng ahas ay isang pirasong paghahagis, walang pinagdugtong, walang pagkukumpuni, walang bakas ng pagbabago. Kumpleto ang kondisyon, ang patina ay matanda, at mahusay ay isang tunay na mahalagang bagay na ginawa ng korte ng nakaraang dinastiya. Kayo nga naman ay mga dalubhasa sa industriya, magaling ang paningin. Ginoong Su, dahil lahat ay nagsasabing walang problema, ngayon, maaari na bang pumirma ng may kumpiyansa? Dongjia, itong negosyo ng proteksyon ng kayamanan kapag natapos na, ang Qingyao Zhenbao Zhen namin ay walang alinlangan ang pinakamahusay na tindahan. Mr. Chu ay talagang nagbigay sa amin ng isang napakalaking oportunidad. Su Dongjia, pagkatapos mong maghirap upo sa pagpapatunay na ang aking kayamanan ay tunay, ngunit sa iyong Zhenbao Ge, natatakot din ako sa mga pagbabago. Humingi ako ng isang dagdag na kondisyon. Kung ang item pagkatapos ng auction ay mapatunayang peke ng anumang opisyal na ahensya, ang Zhenbao Ge ay dapat magbayad ng 10 beses ng halaga bilang penalty. Ibig sabihin, 500,000 tael ng ginto at pampublikong paghingi ng tawad at ideklara ang Zhenbao Ge na bangkarota. 500,000 tael? Paano namin mababayaran iyan? Gusto niya akong patayin. Kung hindi pumirma, agad na ikakalat ni Chu Yunshan na walang kakayahan ang Qingyao Zhenbao Ge.
Kung pumirma, kapag may anumang aksidente at mapatunayang peke, ang buong daang taong pundasyon ng pamilya Su ay masisira. Ano? Si Su Dongjia ay wala man lang ganitong tapang? O kaya hindi ka naniniwala sa mga tinaguriang mga ekspertong ito na nagbigay ng resulta? Ding! Kumpleto na ang integrasyon. Na-unlock ang bagong kakayahan. Retrospection ng antas ng microscopicong partikulo at pagsubaybay sa bakas. Ang tuso ng plano, kaya hindi napansin ng mga eksperto na ito ay peke. Si Chu Wenshan ay gumamit ng tunay na piraso ng porselana mula sa nakaraang dinastiya bilang base at gamit ang lihim na sining ginawa ang itaas na bahagi. Ito ay parang binibihisan ang peking bagay ng damit ng tunay na bagay. Itong kontrata ay hindi maaaring pirmahan. Ikaw, Shen, sino ka ba? Lahat ng mga eksperto ay nagsalita na. Ngayon gusto mong bawiin, Su Dongjia? Ito ba ang reputasyon ng Qingyao Zhenbaoge? Shen Yan, ano ang problema? Ngayon lahat ng eksperto ay nagsasabing ito ay tunay. Kung wala akong ebidensya at sabihin na ang porselanang ito ay lumang base na may bagong katawan, walang maniniwala. Sasabihin pa ni Chu Wenshan na naninirang puri ang Zhenbaoge. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Ang ibig kong sabihin, dahil ito ay isang taya, hindi natin basta-basta pipirma nang walang malinaw na dahilan. Ngunit dahil napakasigurado ni Boss Chu, itong taya, tinatanggap ng Qingyao. Ahaha, Su Dongjia, talagang isang matapang na babae. Hintayin ko ang magandang balita mula sa Qingyao. Guyaw, di ba? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na multo. Umalis muna kayo. Walang sino man ang papayagang pumasok at mang-abala. See ya, ma'am. Shen Yan, hinawakan mo ako para hindi ako makapirma. Ang pipirmahan mo ay isang death warrant. Ang plum vase na iyon mula sa opisyal na hurno ng nakaraang dinastiya. Talagang peke ito. Peke? Paano nangyari? Sabi ni Old Pay at ng iba, ito ay tunay. Pero kung peke ito, bakit mo pinapirma ako? Ang nawalang sining ng demonyong pandaraya. Ibig sabihin, lumang ilalim na ikinabit sa bagong katawan. Si Chu Wenshan ay nakakita ng tunay na ilalim na bahagi ng opisyal na porselana ng nakaraang dinastiya. Ang sample point ng pag-evaluate, eksaktong nasa tunay na ilalim na ito. At ginamit ang nawalang lihim na teknik ng walang markang pagkabit. Sa totoong ilalim na ito, puwersahang nagpahurno at nagkabit isang perpektong itaas na bahagi. Gamit ang tunay na ilalim, nilinlang ang lahat. Ito ay isang super technique ng pandaraya. Bakit kanina hindi mo siya hinamon sa publiko? Ilantad? Sino ang maniniwala? Lahat ng mga eksperto ay pumirma ng certification. Wala tayong konkretong ebidensya. Kung igiit ko kanina na ito ay pinagkabit-kabit na peke, si Chu Wenshan ay may malawak na impluensya. Baka direktang masira ang reputasyon ng Treasure Pavilion. Kung gayon, kapag ang porselanang ito, gamit ang mapanirang paraan, mapatunayang peke ang itaas na bahagi, ang Treasure Pavilion ay haharap sa multa na 5 milyong tael ng ginto. Huwag kang matakot. Dahil naglakas loob siyang mag-setup ng bitag, tiyak na mag-iiwan siya ng bakas. Ang ganitong antas ng pandaraya ay nangangailangan ng malaking paggawaan ng hurno at espesyal na ruta ng pagdadala. Gamitin agad ang lihim na network ng pamilya Su. Ang daloy ng kalakal kamakailan at ang galaw ng pera. Susundan ko ang mga bakas para direktang sirain ang kanyang pugad ng pandaraya. Sa oras na iyon, mahuhuli siyang may ebidensya. Ipapabalik ko sa kanya ang lahat, pati interes. Ang lalaking iyon na si Shen Yan, masyadong kakaiba ang reaksyon. Ang pusta na 5 milyong tael ng ginto, hindi man lang siya kumurap ng mga mata. Ang tingin niya sa akin kanina, parang tumitingin sa patay. Ang babaeng iyon na si Su Qingyao ay madaling lapitan, bulaklak lamang sa greenhouse. Kapag may problema, nawawala na siya. Ngunit ang lalaking iyon na si Shen Yan sa tabi niya, suriin mo ang kanyang background. Amo, sobrang nag-aalala ka yata. Nasur ko na. Ang Shen Yan na iyon dati ay nasa isang sira-sirang bakuran naghahanda ng gamot para sa kanyang may sakit na kapatid. Isang mahirap na walang paninindigan. Malamang alam lang ang kaunting kaalaman. Swerte lang ang nakuha. Kung hindi mo siya gusto, ngayong gabi ay magdadala ako ng ilang mga kasama. Bobong tao. Kahit na leyon laban sa kuneho, ginagamit ang buong lakas. Sa pagharap sa matigas na ito, ang direktang laban ay masamang hakbang. Sa paghampas ng ahas, patamaan ang 7 pulgada. Agad mo akong alamin. Alamin ang kanyang mga koneksyon.
Gusto kong malaman kung sino ang pinakamahalaga sa kanya. Hukayin mo ang taong iyon at mahigpit na hawakan. Sa oras na iyon, makikita ko kung gaano katigas ang kanyang mga buto. Amo, papasuriin ko agad. Ang tao. Grupo ng bantay. Bantay sa kanlurang sulok. Dagdagan ng 2 shift. Lahat ng mga inlaid na kristal sa mga display case. Gawin ang huling isang round ng impact test. Bukas, ang auction ng mga kayamanan. Walang dapat na pagkakamali, kahit kaunti. Oo, amo. Ang shell company sa pangalan ni Tsu Wenshan bukas ng gabi, may isang batch malaking barkong, may mga ukil-kil na ugat, ay aalis mula sa silangan ng Luoan at lalabas sa daungan ng Canal Transport. Eksaktong sabay sa pagdiriwang ng auction sa pinakamasayang oras. Diskarte para mailayo ang atensyon. Maaari bang ang auction na ito ay isa lang talagang para maakit ang atensyon ng prefecture ng Jingzhou at ng guild, isang pagtatakip? Baka ang matandang fox na ito ay gustong samantalahin ng gulo upang ismuggle ang tunay na kayamanan palabas ng bansa. Amo na verify na. Itong lalaki ay walang magulang, pero may isang nakababatang kapatid na babae na si Shen Wan ngayon ay nakatira sa kanlurang bahagi ng lungsod sa klinikang Huichun upang magpagaling. Ang cute naman ng batang ito. Shen Yan 5 milyang tael ng ginto na sapalaran. Kaya mo bang tanggapin? Hindi ko alam kung ang buhay ng kapatid mo ay handa mong isapalaran. Ginoong Shen, may problema. Nawawala ang kapatid mong si Shen Wan. Ano ang sinabi mo? Ang daming bantay sa klinikang Huichun, paano siya nawala? Kanina, may ilang tao. Nagkunwaring mga doktor ng mansyon ng na kamaskara. Sabi nila dadalhin si Miss Shen sa villa sa labas ng lungsod para sa follow-up check-up. Noong una, wala kaming duda. Nang malaman naming may mali at humabol kami. Wala na sila. Master Shen, kumusta ka? Shu Bensha. Ikaw ang kumidnap sa kapatid kong babae? Hahaha. Binata, huwag kang masyadong mainit ang ulo. Ang kapatid mong babae ay mahimbing na natutulog ngayon. Ang mga taong ipinadala ko ay inaalagaan siya ng mabuti. Ang ganda-ganda niya. Kung galawin mo kahit isang hibla ng kanyang buhok, ipapapatay ko ang buong pamilya mong Chu. Ikaw, mahirap na bata, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Makinig kang mabuti. Basta sa susunod na paligsahan ng mga kayamanan, ipikit mo ang iyong bibig na pwedeng sumira ng lahat. Kapag natapos na ang paligsahan, gagawin kong walang saktan ang kapatid mong babae. Kung hindi, maghanda ka sa ilalim ng luoan kunin ang mahina niyang katawan na laging umiinom ng gamot. Chu Wenshan, nagtagumpay ka sa pagpapagalit sa akin. Shen Yan, si Wan Er ay dinala ng pekeng manggagamot. Si Chu Wenshan ang gumawa noon. Gagamitin ko ang koneksyon ng pamilya Su upang isara ang lahat ng pintuan ng lungsod at mga pangunahing daan. Tiyak na makikita si Wan Er. Hindi pwede. Si Chu Wenshan ay naglakas loob sa Huichuntang na kidnapin ang tao ng lantaran. Ang mga opisina ng gobyerno ay tiyak na puno ng kanyang mga espiya. Basta't ang Jingzhou Prefecture ay magkaroon ng anumang paggalaw, maghihinala ang ahas. Ang mga desperadong kriminal ay tiyak na papatayin agad ang bihag. Dahil iniisip ni Chu Wenshan na nahawakan niya ang aking kahinaan, ako mismo ay dudurugin ang kanyang mga buto ng paisa-isa. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, kayong lahat ay susunod sa utos ni Shen Yan. Opo. Masyadong maraming tao at mata. Ang pagdala sa kanila ay maglalantad lamang ng ating kinaroroonan. Masyadong mapanganib para kay Wan Er. Bumalik ka ngayon sa Zhenbao Pavilion. Magkunwaring walang nangyari. Ang grand auction ng mga kayamanan bukas ay magpapatuloy gaya ng dati. Huwag hayaang si Chu Wenshan magkaroon ng anumang pagdududa. At ikaw? Masyadong mapanganib para sa iyo.
na mag-isa. Susunduin ko si Waner pa uwi. Tapos na ang pagtutugma ng komposisyon ng lupa. Komposisyon. Mayaman sa ibabang bahagi ng Luan River, pulang putik, at abo ng pugon ng palayok na may libingan na lupa. Adhesion. Gilid ng gulong ng kahoy na akasya na may isang gulong na kariton. Mga supot ng kahoy na nasira. Tumpak na lokasyon. Inabando ng pugon na multo sa timog na labas ng lungsod. Maze ng anti-tracking. Hati sa 3 wheelbarrow at umalis. Itong mga alagad ni Chu Wenshan na mga walang takot, talagang profesional. Yung 2 lane sa kaliwa. Ang mga gulong marka ay napakababaw. Tanging bigat ng wheelbarrow lang. Walang laman. Tanging itong kanang lane. Ang marka sa lane. Ang baras ay lumubog. Hindi pantay ang karga. May sakay na tao sa loob. Buwiset. Talagang naglakas loob kang mag-isa. Pumunta rito para mamatay. Mamatay. Pumunta ako para ipadala kayo sa impyerno. Mga tropa, putulin ninyo siya. Kamay ko. Si Chu Wenshan ay nag-alaga lang ng mga taong tulad ninyo. Masyadong mabagal. One Air. Dadalhin kita pa uwi, kuya. Ang tripod ng Kangjo mula sa nakaraang dinastiya. Halaga, hindi matataya. Ang painting ng Faitian mula sa nakaraang dinastiya. Halaga, hindi matataya. Ang Celadon vase na may 2 dragon mula sa nakaraang dinastiya. Halaga, hindi matataya. Itong matandang fox na si Chu Wenshan, sadyang inilabas ang pekeng gawa mula sa Ghost Kiln sa Qingyao Treasure Pavilion ay para lahat ng mga iskolar at opisyal ng Luoyang, lahat ng atensyon ay lahat nakatutok sa paligsahan bukas. Magtayo ng daan ng lantaran lihim na dumaan sa Chencha. Ang totoo niyang ipapuslit. Ang mga tunay na pambansang kayamanan sa ibang bansa. Lahat ay nakatago sa walang kwentang lugar na pinabayaan hanggang bukas. Kapag bumagsak ang martilyo ng paligsahan, kapag nagkaingay ang buong lungsod, ang mga mamahaling bagay na ito ay hindi malalaman ng sinuman at lihim na ilalabas sa dagat. Chu Wenshan, gusto mong maglaro ng malaki? Sasamahan kita. Ang paligsahan. Sa wakas ay nagsimula na. Ginoo, tingnan ninyo ang setup na ito. Ngayon, tiyak, nauuwi tayong maraming dala. Nasaan si Shenyan? Bakit wala pa siya? Buong gabi naming hinanap ang bodyguard. Wala kaming nakitang bakas ni Amo Shen. Amo, ang mga matatanda ng angkan ay naniningil na ng 3 beses. Kailan mo sisimulan ang auction? Bakit hindi pa dumarating si Ji Shen? Baka naman, Hindi tataka si Shenyan. Shenyan, nasaan ka ba? Hindi ba sinabi mong ikaw ang bahala? Nailigtas mo na ba si One Air? Huwag na natin siyang hintayin. Tayo na lang. 80,000 pirasong pilak. Deal. Binabati natin si Ji Liu na nanalo sa lumang inkwell. Shenyan, kalahati na ng auction. Nasaan ka na? Mesu, yung dukha mong maralitang katiwalat tindero, hindi ka ba nito iiwan? Alam ko kung anong pakulo mo. Naghandog lang ako ng isang regalo para kay Ji Shen. Huwag kang masyadong magalit. Chu Wenshan, kawalang hiyaan ka.
Ang susunod na piraso ay ipinagkatiwala ni Ji Chu Wenshan. Sinentensyahan ng 12 dosenang, eksperto sa industriya na tunay at walang katulad na pambansang kayamanan. Isang opisyal na florera ng Ming. Panimulang bid, 300,000 pirasong ginto. 320,000 ginto. 330,000 ginto. 400,000 ginto. Siguradong makukuha ko ito. Hindi na dapat tumawag pa. Kapag ang peking ito ay naibenta sa mataas na halaga, ang haharapin ng pamilya Su ay isang bingit ng 10 ulit na bayad pinsala. 400,000 ginto. Si Zhao, ang negosyante ng asin mula Jiangnan, ay nagbid ng 400,000 ginto. Ako'y nagbid ng 500,000 ginto. Si Ji Liu ay nagbid 500,000 ginto. 500,000 unang tawag, 500,000 ikalawang tawag. Amo Su, bakit ka nakatulala? Lahat ay naghihintay. Anong ingay yon? Shen Yan, si Wan Er. Ligtas na si Waner. Ngayon, ako na ang bahala. Ang auction na ito ay tapos na. Itigil ang bidding. Shen Yan, anong akala mo sa sarili mo? Ito si Master Pei at 12 dosenang mga eksperto sa industriya na magkasamang nag-endorso ng tunay na pambansang kayamanan. Sasabihin mo lang natigil? Pambansang kayamanan. Chu Wenshan. Tama na ang drama. Sapat na. Sa isang peke lang? Gusto mong lunukin ang Qingyao Treasures? Anong gagawin mo? Ano ba talagang gagawin ng batang ito? Nakita ba talaga niya? Ang bagay na ito ay trick ng lumang katawan na may bagong ilalim. Imposible. Talagang imposible. Kahit si Pei Songnian na matandang iyon at ang guild ay hindi nakakita ng depekto. Siya isang walang karanasang binata. Paano niya makikita? Ngayon, sa harap ng lahat, babasagin ko ang basurang ito mo. Harangin siya. Mga guwardiya, bilisan niyo at harangin siya. Huwag hayaang hawakan niya ang pambansang kayamanan. Diyos ko, baliw. Talagang baliw. 40,000 taels na ginto. 40,000 taels, narinig lang natin ang tunog. Nasaan ang aking lumang ginseng? Bilisan, painumin ako ng ginseng. Hindi na ako makahinga. Sayang naman, ito ay pambansang kayamanan. Nabasag. Talagang binasag niya. Ha 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 ha. Ha. Su Qingyao, nakita mo ba? Si Shen Yan mismo ang bumasa ng pambansang kayamanan. Ang Qingyao Treasures nyo ngayon ay tuluyan ng gumuho. I-report sa opisyal. Pumunta agad sa Shunjian Prefecture at mag-ulat, sadyang sinira ni Shen Yan ang pambansang kayamanan. Lahat ng narito. Dilatin niyo ang inyong mga mata, tingnan ng mabuti. Chu Wenshan, ipaliwanag mo florera ng opisyal na tapahan ng nakaraang dinastiya. Bakit mayroong marka ng kristal? Tanging proseso ng Demon Kiln, peking gawa ang nag-iiwan ng ganitong marka. Chu Wenshan, maaari mong dayain ang iba, ngunit hindi mo madadaya ang aking mga mata. At saka, nakikita mo ba ang linyang ito na pino, tulad ng hibla ng snow? Ito ang manggagawa ng Demon Kiln na pinakintab sa loob ng 10 taon walang markang tahi ng katawan. Tingnan ang ilalim ng glaze ang mga bula na ito, pare-pareho ang laki maayos at pantay-pantay ang pagkakaayos. Ito ay sa ilalim lamang ng Demon Kiln mataas na temperatura ng Coal Kiln na kontrolado makakagawa ng ganitong unipormeng bula sa 3 panel. Gamit ang tunay na piraso ng lumang porselana bilang base isang tumpok na halaga, mas mababasa. 500 taels na pilak basurang pinagsama. Karapat dapat bang magkaroon ng panimulang bid na 300,000 taels na ginto? Ginoong Chu, itong iyong panloloko para kumita malaki ang ginawa mo. Bilisan, hayaan akong makita ang piraso ng basag na iyon. Ito ay lumang katawan na may bagong ilalim, mataas na imitasyon ng Demon Kiln. May napakaliit na marka ng mataas na temperatura na pagkakabit. Tayo kaming matatandang buto, lahat ay nalinlang. Peke-peke, imposible ito. Ay, peke pala. Ako rin ay niloko ng mga mapanlinlang na mangangalakal mula sa kanluran. Ginastos ko ang karamihan ng aking kayamanan. Biktima rin ako dahil peke ito. Kung gayon ang paligsahan na ito, hindi na ako sasali. Ihanda agad ang kabayo. Pupunta ako sa kanluran para maningil alis nito. Hindi pa tapos ang pagtatanghal. Saan ka nagmamadali? Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Umalis ka! Sinira mo ang plano ko. Aaminin kong talo ako. Pero ang kapatid mong si Shen Wan, nasa kamay ko pa. Lalabanan mo ba ako? Bukas, ang matatanggap mo lang ay ang bangkay ng babaeng iyon. Matanda ka na, masyado kang luma, wala kang alam sa balita. Kung si Wan Er ay hindi ko na iligtas, tatayo ba ako rito
para makipag-usap ng walang kabuluhan. Ano ang sinabi mo? Dahil nagmamadali si Ginoong Chu, dadalhin kita sa isang lugar. Papanoorin mo ang inihanda ko, ang pamamaalam na regalo. Ang Yangnan Canal Pier? Imposible. Ang aking depensa, ang aking mga barko, paano napalibutan ng mga opisyal? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa utos ng Ministry of Justice, tumanggap ng reklamo mula sa isang Shen. Kumpleto ang ebidensya. Ngayon, narito kami upang kunin ang mga nakatagong na pinaplanong ipuslit na mga tunay na pambansang kayamanan, daan-daang piraso, na huli sa akto, walang takas. Chief Lee, ang pangunahing suspect na si Chu Wenshan, ay narito. Shenyang, akala mo panalo ka na? Akala mo sa isang reklamo at ilang opisyal, magagawa mo akong ibagsak? Kalahating buhay akong nagplano, inilaan ang lahat ng aking kayamanan, kahit mawalan ako ng pangalan at makulong. Isasama kita sa aking pagbagsak. Sabay tayong mamamatay. May lason na pana. May lason siyang pana. Saklolo. Shenyang, napakasama mo. Sinira mo ako, ang aking kalahating buhay na paghihirap. Sinira mo ang aking bodega ng kayamanan na nagkakahalaga ng milyon. Sinira mo ang aking pinaghirapang itaguyod. Ngayon, nawalan ako ng pangalan at nasira ang pamilya ko. Hindi ako mabubuhay mag-isa. Gusto kitang pahirapan. Araw-araw, habang buhay. Magpakailanman, walang kapayapaan. Mamatay ka na. Papatayin kita. Wag mo akong patayin. Wala akong alam. Wag mo akong patayin. Shen Gongzi Sudongjia. Sa pagkakataong ito, salamat sa inyong dalawang puspusang kooperasyon na gawa naming mabuwag ang sindikatong peke at smuggled na nagpahirap sa loob ng maraming taon. Walang anuman, Chief Lee, ginawa ko lang ang tungkulin ko sa bayan. Pinatunayan na ang aking Qingyao Jewelry Store, Ginoong Shenyang, ay may kakayahang makilala ang tunay at peke sa buong mundo. Walang makakapantay. Shenyang, noong nakaraang inagaw ako, akala ko hindi na kita makikita pa. Naku, bata, nandito ako para sa'yo. Walang sino man ang makakasakit sa'yo kahit kaunti. One Air, mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Pinapaluto ko ang kusina ng sopas ng peras at fungus. Inumin habang mainit, mabuti sa baga. At Salamat, Qingyao. Ang bait mo sa akin. Mas maalalahanin ka pa kaysa sa aking kapatid na lalaki. Ang Treasure Pavilion ay kagagaling lang mula sa ganitong malaking pangyayari. Maraming gagawin pagkatapos na kailangang asikasuhin at pumunta ka pa rito ng kusa. Salamat sa pagod mo. sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan maging formal. Anong ginagawa mo rito? Dumating ka para makita ako? Para manood ng katatawanan ni Chu, di ba? Dumating ako para sabihin sa iyo lahat ng pawn shop sa ilalim ng pangalan mo. Ako at si Su Qingyao ay kukunin na naming. Shen, yan. Huwag kang magyabang ng maaga. Ako, Chu Wenshan. Dito ay nagpatakbo sa loob ng 30 taon. Underground na pugon pagluot ng libingan. Itim na pamilihan ng alahas ay nasa lahat ng dako ang aking mga alipores at mga impormante. Ikaw at si Su Qingyao na munting babaeng iyon mula ngayon, huwag umasa na magkakaroon kayo ng kahit isang araw na payapang pamumuhay. Chu Wenshan, ikaw ay sobra masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Akala mo ba na ang aklat ng account itago sa libingan ng mga ninuno mo ay walang makakahanap? Paano mo posible makuha ang mga bagay na ito? Chu Ye, dito ka sa bilangguan. Gugulin ang natitirang buhay mo ng payapa. Sa labas, nagbago na ang lahat. Ang makasalanang si Chu Wenshan, nagkasala ng smuggling ng pambansang kayamanan, organisadong pamemeke, krimen ng smuggling group, krimen ng pagkidnap, maramihang parusa, na sentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ginoong Suang, mga ari-arian ni Chu Wenshan bagamat malawak. Mayroon itong mga asset na nakakalason. Kung hindi maingat na tanggapin, ang Zhenbao Pavilion ay mabigat na maaapektuhan.
itong 13 sanglaan, at 2 pribadong subasta peke, ang libro, itim ang pundasyon. Ihanda ang ebidensya diretso sa Shuntianfu, ang natitirang 62, lehitimong tindahan. Napakaganda ng lokasyon, malinis ang pundasyon, buong pagbili, buong kontrol. Sige, 1,000,000 tael na pilak, handa na lahat. Ngayon ang paghuli. Gamit ang malinis na teritoryo bilang batayan, magtatag ng bagong negosyo. Ang pangalan ay Changjian Pavilion.